Mabilis na nilinis ni Okita Akira ang kanyang paligid at kinuha ang damit ng isang patay na sundalo. Alam na ni Okita Akira na ang Evolution Society ay napaka-traidor, ngunit hindi niya kailanman ituturing sila na napakababa at aatakihin sila ng ilang sandali. Gusto silang lumunin kasama ang Necromancer at siya sa isang iglap. Umakyat si Okita Akira sa isang rooftop at napagtanto na umikot na ang mesa para sa Japanese Army. Iniisip niya kung paano siya makakatakas ngayon pabalik sa kanilang mainland, ngunit kasabay nito, may lumapit sa kanya mula sa likuran upang magtanong kung nagpaplano siyang tumakas ng mag-isa. Ang taong ito ay si Suzuki Ren, at binunot niya ang kanyang espada. Sinabi ni Okita Akira na akala niya ay namatay na si Suzuki Ren, ngunit talagang hinihintay niya siya. Sinabi ni Suzuki Ren na alam niya ang kasanayang ginamit ni Okita Akira para buhayin muli ang kanyang sarili. Ito ay isang maalamat na consumable type na kasanayan at maaari lamang gamitin ng isang beses, na kilala bilang monsterization. Sinabi ni Okita Akira na alam ni Suzuki ang tungkol dito mula nang magkasama nilang tinapos ang hidden stage ng Monster City. Sinabi ni Suzuki Ren na kanya talaga ang hidden quest na iyon. Pinabulaanan nito ni Okita Akira sa pagsasabing walang akin o sa iyo sa pagitan ng pagkakaibigan. Dahan-daang binunot ni Okita Akira ang kanyang espada habang tinanong niya si Suzuki kung putotikasan niya siya ngayon. Sinabi ni Suzuki Ren na hindi niya magagawa iyon dahil pinaplano niyang putulin na ang relasyon sa pagiging masamang kaibigan. Naghahanda si Okita Akira, iniisip na ito ang perpektong oras para sa kanya. Wala na siyang gaanong mana na natitira dahil kaka-recover lamang niya, at maaaring isa o dalawang malalakas na kasanayan na lang ang kanyang magagamit. Alam na alam ni Okita Akira na ngayon lang lumitaw si Suzuki dahil alam din niya ang katotohanan ito, at iba ang hitsura niya sa Suzuki Ren na hindi kailanman papatay ng tao. Ginamit ni Okita Akira ang lightsaber skill habang kinukutsa niya si Suzuki Ren sa pagsasabing, "Mas lumakas ka sana kung hindi mo ako nakilala." Madaling inalis ni Suzuki Ren ang lahat ng lightsaber projectiles. Nagawa pa niyang matamaan ng slash sa pisngi si Okita Akira. Nabigla si Okita Akira dahil hindi pa gumagamit si Suzuki Ren ng mga kasanayan noon, at ngayon ay pinalihis niya ang mga pag-atake gamit ang ordinaryong lakas lamang. Sinabi ni Suzuki Ren na ang pangalan ng skill lightsaber ay Engrande, at isa lamang itong high-speed strike. Patuloy na hinahampas ni Okita Akira si Suzuki Ren gamit ang lightsaber, ngunit madaling pinawalang bisa ni Suzuki Ren ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Una nang inisip ni Suzuki Ren na ang kanyang class, na Sword Saint, ay basura dahil nagbibigay ito ng mas mataas na pagtaas ng istatistika kaysa sa iba, at hindi niya natutunan ang anumang mga kasanayan, ngunit sa huli, ang class na ito ay naging pinakaangkop para sa kanya. Habang napapa-atres si Okita Akira, sa isip niya ay maganda ang class ng Sword Saint, ngunit hindi dapat ganito kalakas si Suzuki ngayon dahil ninanakaw naman niya ang lahat ng reward mula sa kanyang class hanggang ngayon at nung dati pa. Gumamit si Okita Akira ng Fixed Sword Path, ngunit madaling naiwasan ito ni Suzuki Ren dahil alam niya ang lahat tungkol sa kasanayang ito. Hindi lamang ito, kundi alam ni Suzuki Ren ang lahat ng kakayahan ni Okita Akira. Tinapos ni Suzuki ang kanilang masamang pagkakaibigan sa pamamagitan ng paghiwa kay Okita Akira. Habang hinihiwa si Okita Akira, sinabi niya kay Suzuki Ren na buhay pa ang kanyang mga kaibigan. Nagulat si Suzuki Ren, napatigil siya sa kanyang mga kilos, ngunit ito ay isa lamang kasinungalingan. Gumamit si Okita Akira ng footprint tracking para makapunta sa likod ni Suzuki Ren at susubukang hiwain si Suzuki mula sa likuran, pero natamaan siya ni Suzuki bago siya makagawa ng kanyang strike. Sa wakas, ang ulo ni Okita Akira ay natanggal sa kanyang katawan. Sinabi ni Suzuki Ren na si Okita Akira ay madaling mapredict at palaging gumagamit ng mga parehong mga kasanayan. Sinabi pa niya na si Okita Akira ay hindi gumagamit ng pagiging swordsmanship at sumusunod lamang na katulad sa iba na palaging nagbibigay ng parehong resulta. Sa kabilang panig, ang mga Japanese Army ay natatalo na mula sa bawat direksyon. At ang ilan sa kanilang mga main fleet ay nalunod na. Ang natitirang mga manlalaro ng Hapon ay sumuko at itinaas ang watawat ng tigil putukan. Ang isang abiso ay nag-pop up na nagpapaalam sa lahat na ang Korean server ang nanalo sa labanang ito. Ang mga reward ay ipapamahagi ayon sa kontribusyon ng bawat mga manlalaro.
Nakuha ni Songwoo ang unang pwesto sa digmaang ito at nakatanggap ng 30 milyong gintong barya. Bilang karagdagang gantimpala, isang titulo sa pangalan ng War Hero ang ibibigay sa kanya, na nagpapataas sa lahat ng stats ni Songwoo ng 2 puntos. Tinanong ng mataba mula sa War ang Guild si Songwoo kung tapos na ang lahat. Sinabi ni Songwoo na hindi pa ito tapos dahil nanalo lang sila sa umpisa pa lamang ng laban, at hindi nila alam kung ang Japanese o ang Evolution Society ay may ibang puwersa pa sa isang lugar sa Korea. Inutusan ng prosecutor ang kanyang mga tauhan na pakilyusan ang mga tropa at mag-monitor sa kung saan-saan. Kailangan nilang bigyang pansin ang anumang mga palatandaan ng Evolution Society. Sinabi pa niya na ang Evolution Society ay susubukang magtago muli dahil nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali, at kailangan nilang hanapin ang mga ito ngayon dahil nailabas na nila ang kanilang mga ulo. Sinabi ni Han Suk-go na ang hindi pagpansin sa organisasyong ito ay kapareho lamang sa lihim na pagpapalaki ng mga terorista sa bayan. Alam na alam ng Liberation Guild ang kanilang natural na galawan. Ang Liberation Guild, kasama ang mga alip-ores ni Songwoo ay nagsimulang maghanap sa bawat sulok at kalsada. Sinusubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang mahanap ang pugad ng mga mala-parasite na organisasyon na ito. Isa pang server quest na pinamagatang, Second Korea and Japan War for Revenge ay magsisimula na. Ito ay isang war-type quest, at ang mga gantimpala ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon. Dahil sa pagsalakay ng Japan server, sumiklab ang unang digmaan ng Japan at Korea, ngunit sa huli, ang Korean server ang nagtaas ng bandila sa tagumpay. Sa pagkakataong ito, isang pagkakataong mag-counterattack ang ibinigay sa Korean server. Kung ang matagal na masamang relasyon sa pagitan ng dalawang server ay dapat naputulin sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo o mahinahong pagkakalimutan, mapagpapasyahan ito ayon sa pipiliin ng Korean server. Kung sakaling sumuko sa counterattack kasunod ng desisyon ng kinatawan ng server, matatapos ang quest. Ang isa pang notification ay lumalabas habang tinatalakay ni Songwoo at ng kanyang partido ang kanilang mga plano sa hinaharap. Para sa isang kapanapanabik na face-off, ilalapat ang mga espesyal na panuntunan. Ang nilalaman ng mga patakaran ay ang mga sumusunod. Una, ang Korean side ay bibigyan ng counterattack perks. Si Songwoo, na siyang kinatawan ng panig ng Korea, ay maaaring makagamit ng kumpirmadong lokasyon sa mga puwersa ng kaaway at makakagamit ng mabilis na paglalakbay patungo sa lokasyong iyon. Pangalawa, kahit sino ay maaaring suportahan ang Kalabang server at bibigyan ng pagkakataong lumipat sa Kalabang server. Pangatlo, ang buong proseso ng quest ay ipapalabas ng livestream sa mundo sa pamamagitan ng opisyal na channel. Iniisip ni Songwoo na ang mabilis na paglalakbay at kumpirmadong lokasyon ay parehong mga perks na angkop para sa mga sneak attack. Ginamit ni Songwoo ang kumpirmadong lokasyon, at isang malaking mapa ang lumabas sa kanyang harapan. Ang lokasyon ng mga puwersa ng kaaway ay minarkahan na ngayon sa mapa. Maaaring pumili si Songwoo ng isa sa mga minarkahang lokasyon at magbukas ng hypergate para sa mabilis na paglalakbay, at isang pagkakataon lamang ang paggamit nito. Ang mapa ay nagpapakita na ang mga hukbong Hapones ay nasa isla ng Tsushima, at iniisip ni Songwoo na baka dito matatagpuan ang mga puwersa ng Yamato Guild. Ang katotohanan na si Songwoo ay maaaring direktang lumipat sa main base ng mga puwersa ng kaaway ay hindi masama, at ito ang pinakamainam na oras upang salakayin sila dahil ang kanilang pangunahing puwersa ng ekspedisyon ay nawasak na, at ang kanilang main base ay wala masyadong magtatanggol. Gayunpaman, may isang problema. Lumalabas na ang ilang puwersa ng kaaway ay minarkahan sa isang lungsod na tinatawag na Daon sa Korea. Iniisip niya na baka dito nagtatago ang Evolution Society. Mahusay silang nagtago sa lahat ng oras na ito, pero ang kanilang main base ay nalantad sa pamamagitan ng quest na ito. Tinanong ni Hanho si Songwoo kung ano ang dapat nilang gawin ngayon at kung sasalakayin ba nila ang headquarters ng Yamato Guild. Pinabulaanan ito ni Songwoo sa pagsasabing guti-guti na ang puwersa ng Yamato Guild, at matatagalan sila para makabangon mula sa nangyaring laban, pero ang Evolution Society ay nasa ibang antas. Ang mga bastard na iyon ay parang ipis, kung hindi nila tatapusin ang mga ito ngayon, hindi na nila malalaman kung saan ulit sila mangangitlog at dadami pa. Si Songwoo at ang kanyang mga miyembro ng guild ay nagsimulang maghanda para bumalik sa kanilang base. Tinanong ng prosecutor si Songwoo kung babalik siya sa Suwon Town,
at sumagot si Songwoo ng oo. Ang prosecutor ay asar sa Evolution Society at sinabi na gagawin niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paghahanap sa kanila. Nalaman na ni Songwoo ang kanilang lokasyon, ngunit hindi niya ito maihahayag kahit kanino dahil masisira nito ang kanilang biglaang pag-atake. Maaari niyang pagkatiwalaan ang prosecutor, ngunit ang pangunahing problema ay ang Evolution Society ay may mahusay na mga informant, kaya maaaring marinig nila ang tungkol dito. Ang paghuli sa kanila gamit ang mabilis na paglalakbay ay ang pinakamahusay na paraan sa ngayon, ngunit kailangan niya itong itago muna para sa hinaharap dahil malapit na siyang pumunta sa Tsushima Island para sa ikalawang Japan at Korea War. Sinabihan ni Sergeant Kim ang lahat na bumalik sa helicopter para makauwi na sila. Ipinaalam ni Songwoo kay Jisuyon na tahimik silang hihiwalay sa kanilang pagbabalik sa Suwon. Mula dito, papasukin nila ang headquarters ng Evolution Society. Sinabi ni Jisuyon na umaasa siyang sa pagkakataong ito ay hindi na sila makakaharap ng anumang balakid tulad ng dati. Bago sila makasakay sa helicopter, may tumawag kay Songwoo mula sa likuran. Ang taong ito ay si Sword Saint Suzuki Ren, at nagpapasalamat siya kay Songwoo para sa lahat. Tinanong siya ni Hanho kung nagpapasalamat ba siya sa kanila sa pagpapatambo sa kanya at pagkaladkad sa kanya kung saan-saan, at sinabi ni Suzuki Ren na nagpapasalamat siya sa kanila dahil hinayaan lamang siyang mabuhay. Pinahiram pa nila siya ng skeleton wyvern para makabalik siya sa mainland ng Japan. Sinabi ni Songwoo kay Suzuki Ren na mababa ngayon ang tsansa, pero dapat niyang hanapin ang kanyang mga kasama pagkatapos niyang bumalik sa Japan dahil hindi siya sigurado sa eksenang nakita niya sa alaala, kung bago ba iyon o natapos na. Nagpasalamat si Suzuki Ren kay Songwoo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Iniisip ni Songwoo na kailangan nila ng pag-asa sa mahihirap na panahong ito. Kung ang kanyang mga kasama ay buhay, maaari nilang panatilihin ang Yamato Guild sa kanilang kontrol. Lumipad ang helicopter habang iniisip ni Songwoo na ang tanging bagay na natitira para sa kanila upang linisin ay ang Evolution Society. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Suwon Town, si Songwoo at ang kanyang partido ay tahimik na umalis sa main group. Tahimik silang gumagalaw sa mga gubat kaya walang makakapansin sa kanila. Makalipas ang ilang oras, malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Sila ay halos nasa base na ng Evolution Society, ngunit ang mga daanan sa bahaging ito ay halos hindi nakikita dahil sa masukal na kagubatan, na nagpapaliwanag kung bakit mahirap silang nalalantad. Ayon sa mapa, ang main base ay dapat na nandito mismo, ngunit walang makita si Songwoo. At bigla na lang, mabilis na hinayla ni Jisuyon si Songwoo pababa. Tinanong ni Songwoo si Jisuyon kung may nakita ba siya, at sumagot si Jisuyon na wala siyang nakita, ngunit tiyak siya na may nasa harapan nila. Itinuro ni Jisuyon ang kanyang kamay, at biglang, nahawakan niya ang isang nakatagong barrier na ipinapakita ang base sa loob nito. Nag-pop up ang isang notification, na nagsasabi sa kanila na nakapasok na sila sa Curtain of Illusion. Ang katotohanan na hindi nakikita ito mula sa labas ay nahayag na ngayon. Sinabi ni Jisuyon na mayroong ilang uri ng cloaking device sa paligid ng base na ito. Ang mga beastmen at mga manlalaro ay magkakasama sa base na ito, at tila ito ay dating base ng militar. Mukhang nagkaroon ng panloob na labanan sa loob ng Evolution Society dahil ang lahat ng mga beastmen ay may mga tali sa kanilang leeg. Nasaksihan din nila ang isang experiment subject na dati nilang nakita sa Pyeongtaek. Iniisip ni Songwoo kung ilang buhay ang dapat nilang isakripisyo para magawa ang bagay na iyon. Mayroong ilang malalaking kapsula sa base na may mga manlalaro sa loob nito. Sinabi ni Jisuyon na ang mga baliw na Evolution Society bastard ay talagang lumagpas sa mga linya. Nagsimulang lumipat si Songwoo patungo sa pinakamalalim na lugar ng base habang nilalayon niyang tapusin ito sa isang pag-atake lamang. Iniisip niya na dapat siyang magdulot ng malakas na pinsala sa loob ng isang oras kung saan kaya niyang mamanage ang malakas na kapangyarihan. Lumingon-lingon si Jisuyon sa paligid para hanapin ang kanilang main facility. Sa ilang segundo, napansin niya ang isang gusali na may maraming sniper at naisip niya na ito ang pangunahing gusali dahil ito ang lugar na may pinakamaraming bantay. Mayroon lamang isang pinto sa harap, at maliban sa mga bentilador, walang mga butas na maaaring madaanan. Inilabas ni Songwoo ang Spectre at sinabi kay Jisoo na may ibang paraan.
Habang dumadaan ang Spectre, nagsimulang manginig sa takot ang mga gwardya. Sa loob ng gusali, maraming mga siyentipiko ang naruroon. Ipinaalam ng isa sa mga siyentipiko sa kanyang kasamahan na kahit ang number 1 ay nabigo sa pagkakataong ito, kaya naman inactivate nila ang pinakamataas na alerto. Sinabi ng babaeng siyentipiko na ang number 1 ang nag-alis sa Chimera, at ang halimaw na iyon ay dapat napatay na rin. Sinabi ng lalaking scientist na lahat ng miyembro ng Special Forces na i-deploy nila sa misyon na ito ay nawala rin. Ang babaeng manlalaro ay nabalisa habang iniisip ito dahil napakaraming pinatay at ginamit upang gawin ang Chimera na iyon, at ngayong patay na ito, masama ang pakikitungo nila sa leader ng Beastman. Sinabi ng lalaking siyentipiko na sumalungat ang mga Beastman sa utos ni Dr. Yu at itinapon sila ngayon sa bilangguan. Iniisip nila na baka aalisin na ni Dr. Yu ang mga mababahong Beastman na iyon. Ang Spectre ay pumasok sa loob ng punerarya at nakitang puno ito ng mga bangkay. Sinabi ni Songwoo kay Jisuyon na papasok siya sa loob ng gusali saglit, at sinabi sa kanya ni Jisuyon na mag-ingat. Nagsimulang makipagpalitan ng posisyon si Songwoo sa kanyang Spectre. Ginamit niya ang Shadow King's Bracelet na maaaring mag-teleport sa kanya sa isang anino sa loob ng 100-meter radius. Sa ilang segundo, ang kanyang buong katawan ay na-teleport sa loob ng mortuary, at nagsimula siyang magplano ng kanilang susunod na pagkilos. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng punerarya, at isang scientist ang pumasok sa loob na may dalang trolley na puno ng mga bangkay. At may nakatingin sa kanya mula sa anino. Mabilis na hinawakan ni Songwoo ang scientist at sinabihan siyang manahimik at tumango para sagutin ang kanyang mga tanong. Tinanong siya ni Songwoo kung ito ang pangunahing pasilidad ng core research ng Evolution Society, at tumango ang siyentipiko. Pagkatapos ay itinanong niya kung si Dr. Yu at ang pinuno ng Evolution Society ay nananatili sa pasilidad na ito, at muling tumango ang siyentipiko. Iniisip ni Songwoo na pumunta siya sa tamang lugar na ito. Tinanong siya ni Songwoo kung nakatira si Dr. Yu sa itaas na palapag o sa ilalim ng lupa, at tumango ang scientist sa underground na bahagi. Dahil doon, sinira ni Songwoo ang leeg ng siyentipiko, at bumagsak ito sa lupa. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga alip-ores na itambak ang mga bangkay malapit sa dingding upang ipaalam sa mga bastard na narito siya. Pinasabog ni Songwoo ang mga bangkay gamit ang corpse explosion. Ang pagsabog ay medyo malaki. Sumabog ito sa isang buong seksyon ng gusali. Mabilis itong nalaman ng mga gwardya at nakatanggap sila ng mensahe mula sa tore na humihiling ng reinforcements. Gayunpaman, bago makasagot ang mga gwardya, hiniwa na sila ni Jisuyon at ni Raiti. Dahil doon, mabilis na hiniwa ni Jisuyon ang isang buong batalyon ng mga gwardya sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay narating na ni Jisoo ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog, kung saan hinihintay siya ni Songwoo. Ang isa sa mga alip-ores ni Songwoo ay nasa kisame na may maraming bangkay. Pinasabog ni Songwoo ang ilan sa mga bangkay upang gumawa ng butas sa kisame. Nakita ng mga siyentipiko ang skeleton minion na nakasilip malapit sa butas. Nagsimulang ihagis ng skeleton ang mga bangkay sa loob ng gusali, at ginamit ni Songwoo ang corpse explosion sa mga katawan para pasabogan ang mga ito malapit sa mga kaaway. Si Songwoo ay may higit pang mga alip-ores sa buong gusali na may maraming bangkay, at patuloy niyang ipapasabog ang mga ito hanggang sa matagpuan niya ang mga leader ng Evolution Society. Pagkaraan ng ilang oras, si Songwoo, kasama sina Raiti at Jisuyon, ay tumalon sa isang underground na nakatagong palapag na ngayon lang nila natuklasan. Pagdating sa ibaba ng palapag na iyon, nakatanggap sila ng mensahe ng system na nagpapaalam sa kanila na lumitaw ang field boss monster na si Dulehan. Sinabi ni Jisuyon kay Songwoo na tumingin sa paligid. Lumalabas na may ilang nilalang na bunihag sa mga test capsules, na nakagapos ng mga puting kadena na tila nagsisilbi itong banal na mahika. Inilapit ng isa sa mga nilalang ang kanyang kamay patungo sa kapsula, at biglang naramdaman ni Songwoo na parang may hinihingi sa kanya ang mga nilalang na ito. Nakakuha si Songwoo ng eksklusibong quest at ito ay isang rescue quest na pinamagatang, Cavalry of the Dead. Ang layunin ay alisin ang selyo sa Dulehan, at ang katapatan ni Dulehan ay ibibigay bilang gantimpala para sa quest na ito. Ang paglalarawan ay nagsasabi na ang field boss monster na si Dulehan, na nakakulong sa isang malayong lokasyon,
ay nakadama ng malakas na awtoridad ng kamatayan sa loob ni Songwoo at humihiling na iligtas siya. Sa pagliligtas kay Dulahan, kusang loob siyang magiging kadugo ni Songwoo at susumpa ng walang hanggang katapatan sa kanya. Kung ang selyo ay hindi natanggal sa kanyang mga kamay, si Dulahan ay hindi susunod sa kanya. Mayroong personal na mensahe mula kay Dulahan na nagsasabing, tulad ng inaasahan mula sa The Necromancer, dumating siya upang iligtas ako. Sinubukan ni Songwoo na lumapit sa kapsula ngunit wala siyang magawa. Nakatanggap siya ng isang abiso na nagsasaad na tinatanggihan ng divine na kapangyarihan ang kanyang diskarte, at magkakaroon siya ng pinsala kung direktang aatakihin niya ang test capsule. Ginamit ni Ji So-yun ang kanyang sword skill sa mga kadena para maputol ang mga ito, ngunit hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas. Napagtanto ni Songwoo na kailangan niya ng ibang paraan para makalaya si Dulahan sa mga kadena na ito. Ang mga kadena ay konektado sa isa pang silid, at nagpa siya si Songwoo na pumunta doon. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, maraming crossbowman ang naghihintay sa kanya at nagpaputok. Gayunpaman, hindi sila sapat na mabilis, dahil pinipigilan ni Ji So-yun ang lahat ng kanilang mga pana. Ang mga crossbowman ay hindi makapaniwala dahil ang lahat ng kanilang mga pana ay napigilan talaga, at ang mga mages ay nagsimulang maghanda ng ilang divine magic. Ang mga mages ay gumawa ng maraming divine spell, at iniisip ni Songwoo na ang mga taong ito ay isinasaalang-alang lamang ang kanilang mga konvensyonal na diskarte. Gayunpaman, mas nakakatakot si Ji So-yun sa isang nakakulong na espasyo tulad nito. Habang nanginginig ang buong gusali dahil sa mga pagsabog at labanan, may isang beastman na nakakulong sa isang bilangguan na hindi sigurado kung ang dumating na mga bisita ay magpapatunay na mabuti o masama para sa kanya.